Isang prinsesa ang umibig sa isang prinsipe, ngunit hindi ito isang pangkaraniwang prinsipe. Siya ang prinsipe ng mga ibon. Ito ang kwento ng pag-ibig na sinubok ng tadhana, pamilya at ng dalawang magkaibang mundo. Sa isang marangyang kaharian, nabuhay ang isang magandang prinsesa na nagngangalang Singsing. Mahilig siyang mamasyal sa hardin ng palasyo kung saan madalas siyang aliwin ng huni ng mga ibon. Isang araw, may isang ibon na laging dumadapo sa kanyang bintana. Ang ibong ito ay kakaiba, makisig, matapang, at may tinig na tila musika sa kanyang pandinig. Lingid sa kaalaman ng prinsesa, ang ibong ito ay hindi basta-basta. Siya ang prinsipe ng mga ibon. Araw-araw, binibisita niya si Prinsesa Singsing. Sa bawat pagdalaw, nahuhulog ang loob nila sa isa't isa. Hindi nagtagal, nagtapat ng pag-ibig ang prinsipe. Nagpakita siya sa kanyang tunay na anyo, isang makisig na prinsipe. Ipinaliwanag niya na siya ay isinumpa at tanging sa gabi lamang siya nagiging tao. Masaya ang dalawa sa kanilang pagmamahalan, ngunit lahat ng ito ay lihim. Isang araw, nalaman ng hari, ang ama ni Prinsesa Singsing, ang kanilang ugnayan. Nagalit ito ng husto. Paano iibig ang kanyang anak sa isang ibon? Hindi niya matanggap na ang kanyang kaharian ay mamumuno ang isang nilalang mula sa himpapawid. Para sa kanya, ito ay isang kahihiyan. Agad na ipinatawag ng hari ang kanyang mga kawal. Hanapin ninyo ang ibong iyon at patayin, utos niya. Ngunit hindi iyon naging madali. Ang prinsipe ng mga ibon ay mabilis at matalino. Sa tuwing susubukan siyang hulihin, lagi siyang nakakatakas. Kaya't nag-isip ng ibang paraan ang hari. Nag-utos siya na lagyan ng mga patibong ang buong palasyo, mga bitag na gawa sa matutulis na patalim ang ikinalat sa paligid. Lalo na sa bintana ng silid ng prinsesa. Sa gabi ng kanilang pagkikita, walang kamalay-malay ang prinsipe sa panganib na naghihintay. Habang papalapit siya sa bintana, nasugatan siya ng mga patalim. Umuwi siyang duguan at halos hindi na makalipad pabalik sa kanyang kaharian sa kalangitan. Nag-aalala si Prinsesa Singsing. Gabi-gabi siyang naghihintay, ngunit hindi na bumalik ang kanyang minamahal. Puno ng lungkot at pag-aalala, nagpasya siyang hanapin ang prinsipe. Nagsuot siya ng damit ng isang pangkaraniwang mamamayan at palihim na umalis sa palasyo. Dala ang mga brilyanteng hiyas mula sa kanyang singsing, naglakbay siya ng malayo. Sa kanyang paglalakbay, nakasalubong niya ang araw, ang buwan at ang hangin. Sa bawat isa sa kanila, ibinibigay niya ang isang brilyante kapalit ng tulong para mahanap ang kaharian ng mga ibon. Itinuro nila sa kanya ang daan. Pagkatapos ng mahabang paglalakbay, narating niya ang isang mahiwagang bundok. Sa tuktok nito, natagpuan niya ang kaharian ng mga ibon. Ngunit ang kanyang nakita ay nagpaguho sa kanyang mundo. Ang prinsipe ng mga ibon ay ikakasal na sa ibang prinsesa ng mga ibon. Ito ay isang kasunduang ginawa upang mailigtas ang kanyang buhay matapos siyang masugatan. Nanlumo si Prinsesa Singsing. Gamit ang huling brilyanteng natitira, nakiusap siya sa nobya ng prinsipe. Pakiusap, sabi niya, hayaan mo akong maging tagapagsilbi sa kasal. Hayaan mo akong maghanda ng pagkain para sa prinsipe. Pumayag naman ang nobya. Sa araw ng kasal, si Prinsesa Singsing mismo ang nagluto para sa prinsipe. Sa bawat pagkain kanyang inihain, isinasama niya ang kanyang mga luha. Mga luhang puno ng pagmamahal, sakit at pangungulila. Nang matikman ng prinsipe ang pagkain, bigla siyang natigilan. May kakaibang lasa, isang lasang pamilyar sa kanya. Ang lasa ng kalungkutan na tanging isang taong nagmamahal ng tunay ang makakagawa. At sa isang iglap, naalala niya ang lahat. Naalala niya si Prinsesa Singsing, agad niyang hinanap kung sino ang nagluto. At doon sa kusina, nakita niya ang kanyang minamahal. Nagyakapan sila ng mahigpit, ipinaliwanag ng prinsipe ang lahat sa kanyang pamilya at sa buong kaharian. Ipinakilala niya si Prinsesa Singsing bilang ang babaeng tunay niyang mahal. Dahil sa kanilang wagas na pag-ibig, nawala ang sumpa sa prinsipe. Naging ganap na siyang tao, araw man o gabi. Pinatawad niya ang hari at bumalik sila sa kaharian ni Prinsesa Singsing. Sa huli,
tinanggap din ng hari ang kanilang pagmamahalan. Namuhay sila ng masaya at mapayapa, pinagsama ang mundo ng mga tao at ng mga ibon. Ang kanilang kwento ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay kayang lampasan ang anumang hadlang. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong bayan.